Sa pagkawala ng sanggol sa sinapupunan ni Lorena, merong isang tao na magbabalik upang tulungan siya. Sa gitna ng malamlam na ilaw ng city jail, muling nagkaharap sina Lorena at Wilfred. Mabigat ang bawat salitang binitawan ni Wilfred, puno ng galit at paninisi. Walang ibang mag-aalaga sa baby na yan kundi ako. Malamig niyang wika. Para bang pinaramdam niya kay Lorena na kahit ang pinaka-inaasam-asam niyang sanggol ay wala rin siyang karapatang mahalin at arugain. Ngunit hindi nagpadaig si Lorena. Namumugto ang mga mata. Nanginginig ang labi. Ngunit mariin niyang sagot, "Baby ko to, Wilfred. Siya na lang ang pinaguhugutan ko ng lakas. Siya ang dahilan kung bakit hindi ako sumusuko. Balang araw mapapatunayan ko rin sa inyo na inosente ako." Mabigat ang hangin sa pagitan nila. Ngunit bago pa man makasagot si Wilfred, biglang napasigaw si Lorena. Dumapo ang matinding kirot sa kanyang tiyan. Halos ikabulagta niya. "Lorena!" Gulat na tawag ni Wilfred. At sa unang pagkakataon, napalitan ng pag-aalala ang kanyang galit. Agad niyang ipinasaklolo si Lorena. Halos buhatin palabas ng kulungan upang maisugod ito sa ospital. Pagdating sa emergency room, mabilis na kumilos ang mga doktor at nurse. Habang naghihintay si Wilfred sa labas, paulit-ulit niyang iniisip ang mga posibilidad na mawala ang sanggol. Ramdam niya ang kaba, bagamat pilit niyang ikinukubli ito. Ilang oras ang lumipas, nagising na si Lorena. Agad niyang tinanong ang doktor, halos nagmamakaawa. "Dok, kamusta ng baby ko? Buhay pa ba siya?" Ngunit sa malamig na tinig ng doktor, tuluyang gumuho ang kanyang mundo. "Ginang, wala na po. Hindi na nailigtas ang sanggol at sa totoo lang, muntik ka na ring mawala kung hindi dahil sa mabilis na pagresponde ng inyong asawa." Para bang pinunit ang puso ni Lorena. Napahagulgol siya, halos mabaliw sa sobrang lungkot. Ang natitirang dahilan ng kanyang paglaban ay nawala na rin. "Bakit, Dok? Bakit pati siya kinuha pa?" Paulit-ulit niyang iyak, niyakap ang sariling tiyan na ngayon ay wala ng laman. Pagkatapos ng operasyon, dumalaw si Wilfred. Mahina ngunit puno ng hinanakit ang boses ni Lorena. "Bakit mo pa ako iniligtas, Wilfred? Sana hinayaan mo na lang ako mamatay kasama ang anak ko." Tumitig si Wilfred. Malamig ang ekspresyon, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan. "Gusto ko pang mabuhay ka para pagbayaran mo ang mga kasalanan mo." Ngunit ang katotohanan, lingid kay Lorena, ay hindi iyon ang tunay na dahilan. Sa kaloob-looban ni Wilfred, hindi niya kayang mawala si Lorena. Mahal pa rin niya ito. Ngunit natatakpan ng pride, galit at kasinungalingan ni Ronnie. Ayaw niyang aminin, ngunit may bahagi sa kanya na umaasa pa rin maaayos sila ng kanyang nasirang pamilya. Kung sakaling mapatunayan nga ni Lorena ang kanyang pagiging inosente. Sa kabilang dako, nagkaharap sina Ronnie at Gian. Nakatitig si Gian, puno ng kuryosidad at panunukso. "Bakit ka ba galit na galit? Ano bang problema mo?" tanong niya. Napakunot ng noo si Ronnie. Mukhang totoo ngang buntis si Lorena. Ngunit bago pa siya makapagpatuloy, mapang-asar na singit ni Gian. Baka naman nagkaayos pa sila ni Wilfred. Alam mo na, baka mahal pa rin niya si Lorena, kaya hindi niya maiwan. Para bang tinamaan si Ronnie ng mismong pride niya. Bigla itong nataranta, nag-iwas ng tingin at sa galit ay pinagkakasahan niya ng tadyak ang basurahan sa gilid. Hindi na sila magkakabalikan, sigaw niya. Halos mabaliw sa ideya na nananatili pa rin ang pagmamahal ni Wilfred kay Lorena. Samantala, sa ospital, nagsimulang tumigas ang loob ni Lorena. Sa halip na tuluyang gumuho, pinanghawakan niya ang pangakong ginawa sa sarili. Kung sarado ang isip ni Wilfred, kung patuloy siyang ginigipit ni Ronnie, wala na siyang balak pang magmakaawa. Tinanggap niya na wala na siyang yaman.
Wala na siyang parte sa ari-arian dahil lahat na pinaubaya niya kay Wilfred. Ngunit hindi pera ang magliligtas sa kanya, kundi ang katotohanan. At sa gitna ng kanyang paghihirap, dumating ang isang matagal ng kakampi, si Amar, ang dati niyang amo sa ibang bansa. Nang mabalitaan niya ang kanyang pagkakakulong at pagbubuntis, agad na itong umuwi ng Pilipinas. Pagkakita pa lang kay Lorena, nag-init ang kanyang damdamin. "Lorena, hindi ako maniniwala na kaya mong pumatay. Kilala kita. Mabuti kang tao. At gagawin ko ang lahat para matulungan ka." At isa sa unang hakbang ni Amar ay ang pagbubunyag kay Wilfred ng katotohanan tungkol sa katauhan ni Ronnie. Isang babaeng gahaman, ambisyosa, at handang gumamit ng kasinungalingan para sa pansariling interes. Ipinaalala niya na si Ronnie mismo ang dating nahuling nangangaliwa, kaya't pilit nitong idinidiin si Lorena bilang ganti. Habang patuloy na nagpapanggap si Gian na kakampi ni Ronnie, unti-unti na rin siyang nauubusan ng pasensya. Sa kabila ng kanyang obsesyon kay Ronnie, nasasaktan siya sa paulit-ulit na pambabaliwala at pang-aabuso sa kanyang damdamin. Kaya palihim siya nagsimulang mag-ipon ng ebidensya laban sa kanya. Mga larawan, dokumento at higit sa lahat, mga voice recordings ng mga plano ni Ronnie para idiin si Lorena. Alam ni Gian na darating ang oras na hindi na niya kakayanin ang kahibangan ni Ronnie. At sa oras na iyon, siya mismo ang magiging dahilan ng pagbagsak nito. Sa lahat ng pangyayari, ang pagkawala ng kanyang anak, ang paulit-ulit na pagtatakwil ni Wilfred, ang pang-aapi ni Ronnie, isang bagay ang natutunan ni Lorena. Hindi na siya magpapailalim kailanman. Mula sa isang babaeng laging nagmamakaawa, unti-unti siyang nagiging matatag. Natutunan niyang gamitin ang bawat sugat bilang sandata upang lumaban. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa katotohanang matagal nang ipinagkait sa kanya. At dito na natatapos ang kabanatang ito, ngunit malinaw na ang laban ay hindi pa tapos. Sa iyong palagay, dapat bang iparanas din ni Lorena kay Wilfred ang sakit na ipinadama nito sa kanya? Oras na makalaya siya at mapatunayan ang kanyang pagiging inosente? Kung oo ang sagot mo ay huwag kalimutang i-click ang like at subscribe button para lagi kang updated sa mga susunod ko pang i-upload. At syempre, malaya ka rin mag-iwan ng komento sa ibaba para sa iyong mga saloobin at suwestyon. Maraming salamat sa iyong panonood.